Alam mo ba na laging perpekto ang timing ng Diyos? Siguradong 1,000 beses mo nang narinig iyon, ngunit talagang naniniwala ka ba dito? Ang paghihintay sa Diyos para sa isang bagay ay maaaring maging lubhang nakakabigo, lalo na kapag hindi ito naayon sa iyong tiempo at mga inaasahan. Maaari kang mabigo at maaliw ang mga kaisipang maghanap ng ibang paraan upang makuha ang gusto mo. Gayunpaman, kailangan mong maghintay sa Diyos. Bakit kailangan mo, itanong mo? Siguraduhing panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, habang inilalahad namin ang 7 dahilan kung bakit ang paghihintay sa Diyos ay palaging ang pinakamahusay. Bago tayo magpatuloy, mangyaring tandaan na mag-subscribe sa channel na ito. Sinasabi ng aklat ni Isaias na ang mga naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Ipinaliliwanag nito ang katotohanan na ang paghihintay sa Diyos ay hindi isang walang kabuluhang gawain. Kapag naghihintay ka sa Panginoon, makikita mo ang gantimpala. Maaari itong maging lubhang nakakapagod at nakakabigo, ngunit nakikita mo ang Diyos na dumarating para sa iyo. Sasagutin ka niya kapag hindi mo siya inaasahan. Kaya, bakit kailangan mong maghintay sa Panginoon? Una, kailangan mong malaman na ang panahon ng Diyos ay soberano. Kailangan mong maunawaan na ang Diyos, ang Eternal One, ay lumikha sa iyo, at hindi ka lamang isang paksa ng ebolusyon. Sa makatuwid, ang iyong lumikha ay nagplano ng iyong buhay sa isang aklat. Ito ang eksaktong pag-isip ni Jesus noong siya ay nasa lupa, at hinihikayat ka ng mga kasulatan na payagan ang parehong pag-isip kay Kristo Jesus na mapasa iyo. Sinasabi ng aklat ng Hebreo 1:7, pagkatapos ay sinabi ko, narito ako, nasusulat tungkol sa akin sa balumbon, naparito ako upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Iyon ang pag-amin ni Jesus. Alam niya na mula sa simula ng kanyang buhay hanggang sa wakas, narito siya upang gawin ang layunin ng Diyos. Isinulat ng Diyos kung ano ang dapat gawin ng bawat tao. Hindi lang niya iniisip ang iyong buhay o ang iyong kapalaran, nakasulat na siya ng libro, at ikaw ang pamagat. Ang iyong kapalaran ay nangangahulugan ng iyong itinalagang patutunguhan, isang landas na itinakda para sa iyo na makamit bago ka pa isinilang. Hindi ka nilikha ng Diyos ng walang layunin o dahilan, tulad ng walang manlilikha o imbentor sa lupa na nag-imbento ng mga bagay na walang layunin. Lahat ng bagay sa paligid mo ay may layunin at mayroon ka ring isa. Sinabi ni Jesus ang kanyang layunin sa mga banal na kasulatan. Sinabi niya na siya ay naparito upang ang tao ay magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit na sagana. Sinabi niya na ito ang layunin na kanyang ipinahayag sa mundo upang kanyang wasakin ang mga gawa ng masama. Naunawaan niya ang kanyang atas at tadhana at hinangad lamang na ituloy ang mga ito hanggang sa makamit niya ang mga ito. Ang Diyos ay kumikilos at kumikilos sa iyong buhay batay sa oras ng mga araw, buwan, at taon na kanyang binalak para sa iyo. Sa mga awit 139, sinabi ng salmista na ang bawat araw ng kanyang buhay ay nakasulat at binalak sa isang aklat. Walang sinuman ang nabubuhay ng hindi sinasadya. Ang Diyos ay Alpha at Omega, ang pasimula at ang wakas. Alam niya ang katapusan ng iyong buhay bago ang simula. Alam niya kung paano ka magwawakas bago kanya nilikha. Hindi ka dapat magpanik kapag pinangungunahan ka niya, dahil pinangungunahan ka niya ayon sa isinulat niya tungkol sa iyo. Ang oras ng Diyos para sa iyo ay soberano at banal dahil ito ay mas mataas kaysa sa iyo. Ito ay mas malaki kaysa sa iyo. Siya ang nag-organisa ng mga kaganapan sa iyong buhay batay sa kung ano ang kanyang isinulat tungkol sa iyo sa kanyang aklat. May mga tiyak na panahon kung kailan mapapansin mo ang isang partikular na pagnanasang sumisibol sa iyong puso na wala noon. Madalas inilalagay ng Diyos ang pagnanais na iyon sa iyong puso dahil dumating na ang oras para gawin niya ito. Ang panaginip ni Joseph ay hindi sa pilitan, itinanim ito ng Diyos doon. Nakita ni Joseph ang kanyang mga kapatid na yumuyuko sa kanya, ngunit hindi niya alam na abutin ng maraming taon bago magpakilala. Ipinakita sa kanya ng Diyos ang panaginip dahil nakita ng Diyos ang wakas mula sa simula. Alam ng Diyos na siya ang magiging solusyon sa pandaigdigang taggutom.
Alam niyang matatanggap ni Joseph mula sa kanya ang karunungan upang mapagtagumpayan ang hamon at lalapit sa kanya ang kanyang mga kapatid para iligtas. Ngunit ginawa ng Diyos ang lahat na sumunod sa kanyang panahon, kaya naman kinailangan ni Joseph na maghintay. Nang dumating sa bilangguan ang punong mayordomo at ang punong panadero, malamang na naisip ni Joseph na sila ang magpapaalala sa hari tungkol sa kanya. Ngunit iniulat ng Biblia na nakalimutan siya ng punong mayordomo sa loob ng 20 taon. Nang si Faraon ay nanaginip ng isa pang panaginip, iyon ang takdang panahon para sa kanya. Si Joseph ay isang taong hindi kailanman nag-alsa o nagreklamo kapag tila lumilipas ang oras. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa Diyos, alam niyang darating ang kanyang oras. Kaya, laging tandaan na ang master craftsman ay ginawa ng maganda ang iyong buhay, at makatitiyak ka na ang kanyang mga plano at iniisip para sa iyo ay perpekto dahil sinasabi niya ito sa Biblia. Ang kailangan mo lang gawin ay maghintay at tanggapin ang kanyang soberanong oras. Huwag subukang ayusin ang mga bagay sa iyong paraan. Huwag subukang kumilos kapag hindi kanya inutusang lumipat. Kung talagang tinatanggap mo ang kanyang Panginoon, kikilalanin mo ang kanyang oras bilang ang pinakamahusay sa iyong buhay. Ang pangalawang dahilan ay ang Diyos ay hindi pa huli. Dapat mong laging tandaan ito habang naghihintay ka sa Kanya. Gumagana ang Diyos sa perpektong oras para sa iyo. Baka isipin mong huli na siya dahil sa kalendaryong sinusunod mo. Ang Diyos ay hindi nakatali sa iyong oras. Bagkus, ikaw ay produkto ng kanyang panahon. Nandito ka dahil ipinasya niya na kailangan mong maging sa henerasyong ito at sa panahong ito. Nandito ka dahil pinlano ito ng Diyos sa ganitong paraan. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit hindi ka ang unang anak na babae ni Solomon o ang unang anak ni David? Ito ay dahil hindi ka kailangan sa henerasyong iyon. Alam ng Diyos kung kailan ka magiging mahalaga at kapaki-pakinabang batay sa kanyang walang hanggang programa para sa sangkatauhan. Kung patuloy mong sinusukat ang Diyos sa pamamagitan ng mga pamantayan at oras ng mundo, masusuot mo ang iyong sarili sa pagkabigo at pagrereklamo. Mabuting gumawa ng mga plano at magsikap para sa kung ano ang pinakamahusay, ngunit kapag ang isang bagay ay isang pagkaantala mula sa Diyos o isang pagpigil mula sa Kanya, igalang ito, pahalagahan siya, at maghintay. Kung nakipagsapalaran ka sa ibang bagay o gumawa ng hindi makatwirang mga desisyon, dahil ikaw ay nasa ilalim ng presyon, maaaring hindi ka na makabawi sa ganoong pagkakamali. Ang ilang mga pagkakamali ay mas malubha kaysa sa iba. Gayunpaman, maaaring hindi mo alam dahil sa sandaling gawin ang mga desisyong iyon, hindi sila mukhang nakakapinsala. Nais ni Abraham at Sarah ang anak ng pangako, gaya ng ipinangako sa kanila ng Diyos. Ngunit dumating ang panahon na pinayuhan ni Sarah ang kanyang asawa na pumasok sa kanyang kasambahay. Ginawa niya, at si Ismael ang naging resulta ng desisyong iyon. Si Isaac ang ipinangakong anak, hindi si Ismael, ngunit naipanganak na nila ang bata. Hinding-hindi papayagan ng Diyos ang pagkitil ng isa pang buhay, anuman ang mga pangyayari sa paligid ng bata. Alam ng Diyos kung kailan ipanganganak si Isaac, ngunit hindi niya kailangang ipaliwanag ang lahat. Kailangan mong maunawaan na kapag ito ay tungkol sa kalooban ng Diyos, maaari niyang piliing ipagpaliban ang ilang mga bagay upang ang kanyang kalooban ay magawa. Maaari niyang piliing ipagpaliban ang ilang mga bagay na mangyari dahil gusto niyang mangyari din ang iba pang mga bagay. Kung ang isang bahagi ng iyong buhay ay hindi sumusulong, suriin ang iba pang mga bahagi. May ginagawa siya. Maaaring pinalalakas niya ang iyong pananampalataya, pinatitibay ang iyong pagkatao, tinuturuan ka ng leksyon, itinutuwid ang iyong mga mali, o tumutulong sa iyong pag-unlad. Napapanahon at tumpak ang oras ng Diyos. Ito ay dahil lahat tayo ay parang mga artista sa isang script na isinulat ng Divine God. Dapat mong tandaan na maaari mong baguhin, maapektuhan, o ipalaglag ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Kaya naman, bago sabihin na ang Diyos ay masyadong mabagal at pagkatapos ay gumawa ng isang desisyon na iba sa plano para sa iyong buhay, dapat mong maunawaan na maaari mong hadlangan ang plano na ginawa ng Diyos para sa iyo o tuparin ang plano.
Pinipili mo ang iyong ginagawa sa paghihintay sa Kanya. Napapanahon ang oras ng Diyos. Siya ay nakatakdang tuparin ang Kanyang mga plano batay sa Kanyang oras, hindi sa iyo. Ang ikatlong dahilan ay ang panahon ng Diyos ay mapagmahal. Ang kalikasan ng Diyos ay pag-ibig, at kapag naunawaan mo kung ano ang pag-ibig, malalaman mo ang katangian ng Diyos, at ang katotohanan na ang lahat ng Kanyang ginagawa ay dahil sa pag-ibig. Ang pangunahing dahilan kung bakit umiibig ang Diyos ay dahil Siya ay pag-ibig. Ang sabi ng Biblia sa 1 Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay Kanyang kalikasan, at lahat ng lumalabas sa Kanya ay pag-ibig. Ang Diyos ay hindi makakagawa ng anuman dahil sa puot o kasamaan, ito ay hindi Kanyang kalikasan. Sa tuwing ang Diyos ay nagdudulot ng tila pagkaantala sa isang bagay, tumingin sa kabila ng pagkaantala sa kung ano siya. Siya ay pag-ibig. Ang mga magulang ay gumagawa ng mga desisyon sa ngalan ng kanilang mga anak dahil sila ay mas may kaalaman at alam kung ano ang pinakamahusay para sa kanila. Kung magiging magulang ka at humingi ng sasakyan ang iyong 5 taong gulang na anak, alam mo na kahit na mahal mo siya at mayroon kang paraan upang matupad ang kanyang mga hinahangad, ang pagbibigay sa kanya ng hiling na iyon ay nangangahulugan na hindi mo mahal. Ngunit galit sa kanya. Bakit? Kahit na ang pagnanais na iyon ay mabuti, hindi niya ito mapangasiwaan. Marahil ay isa sa alang-alang mo ang kanyang edad, kapanahunan, lakas, at iba pang mga kadahilanan at maghihinuha na hindi niya kayang hawakan ang sasakyan. Hindi ito nangangahulugan na napupuot ka sa kanya sa pamamagitan ng pag-alis sa kanya ng pagsakay, ibig sabihin mahal mo siya. Sa aklat ng Hebreo, ipinaliwanag ng salita ng Diyos na sinumang dinidisiplina at disipulo ng Ama ay mahal niya. Ang mga mahal ng Ama ang kanyang pinarurusahan. Kung may anumang dahilan kung bakit dapat kang magtiwala sa panahon ng Diyos at sa kanyang plano, ito ay dahil sa kung sino siya. Siya lang ang tunay na nagmamahal sa iyo. Ang oras ng Diyos para sa bawat kaganapan sa iyong buhay ay perpekto dahil siya ay pag-ibig. Walang kasamaan sa pag-ibig, meron lang mabuti. Maaaring nagdududa ka sa integridad ng Diyos o sa kanyang pagnanais na pagpalain at tulungan ka. Gayunpaman, dapat mong kumbinsihin ang iyong sarili na mahal ka ng Diyos at ang lahat ng ginagawa niya ay para sa iyong ikabubuti. Maaaring hindi mo maintindihan kung paano magiging maayos ang lahat para sa iyong ikabubuti, ngunit hindi iyon ang iyong atas. Ang iyong tungkulin ay maniwala na mahal ka ng Diyos at na kapag nagplano siya para sa iyong buhay, nagpaplano siya ng may hangaring magbigay ng mabuti at perpektong buhay para sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpadala kay Jesus upang mamatay para sa iyo. Ang pag-ibig ng Diyos ay tumubo sa iyo at gumawa ng mga plano para sa iyong kapatawaran upang palagi kang makabalik sa Diyos sa pagpapatawad at pagsisisi kapag ikaw ay nagkamali. Tikman at tingnan na mabuti ang Panginoon. Ano ang ika-4 na dahilan? Pinipili ng Diyos ang kanyang oras ng may karunungan. Tama ang sinasabi ng banal na kasulatan sa mga taga-Korinto, 1:25 na ang kamangmangan ng Diyos ay mas matalino kaysa sa karunungan ng tao, at ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa sa lakas ng tao. Sinisikap ni Paul na turuan ng simbahan at ipaunawa sa kanila ang uri ng personalidad na kanilang naugnay. Kaya naman inihambing niya ang kahangalan ng Diyos sa karunungan ng tao. Ngunit narito ang gusto kong malaman mo, maaaring magmukhang tanga ang Diyos at magmukhang hangal sa iyo dahil sa kanyang mga tagubilin, ngunit hindi siya kailanman hindi matalino. Siya ang tanging matalinong Diyos. Kung paanong ang Diyos ay pag-ibig, siya ay karunungan. Si Jesus ang karunungan ng Diyos. Maraming tao ang naaanod sa buhay, gumagawa ng mga desisyon sa kanilang sarili, at iniisip na sila ang kapitan ng kanilang mga kaluluwa, napapabayaan ang pangangailangan ng Diyos. Sa paniniwalang naayos na nila ang lahat ng ito, at naisip na nila, minaliit nila ang karunungan ng Diyos, na itinataas ang karunungan ng mundong ito kaysa sa karunungan ng Diyos. Iniisip nila na ito ay kahangalan o hindi nararapat.
Kung mayroon kang isang baluktot o naliligaw na pananaw at pag-unawa sa kung sino ang Diyos, makakaapekto ito sa iyong pagtitiwala sa Kanya at sa iyong kaugnayan sa Kanya. Napakatalino ng Diyos na ang dyablo, sa kanyang intelektual na kakayahan, ay hindi man lang matukoy na ang kamatayan sa krus ay ang misteryo ng pagtubos ng tao. Kung alam niya, hindi niya ipapako sa krus ang hari ng kaluwalhatian. Alam ng Diyos kung paano ayusin ang iyong buhay upang ikaw at ang iyong mga kaaway ay mamangha. Maaari siyang magbigay ng mga tagubilin o payo na sa tingin mo ay walang gaanong kahulugan kapag pinag-isipan ng matalino o makatwiran. Ngunit kung pipiliin mong sundin ang mga ito anuman ang sinasabi ng kumbensyon, makikita mo ang mga resulta na hihigit sa iyong imahinasyon. Maaari kang magtiwala sa karunungan ng Diyos dahil nilikha niya ang mundong ito gamit ang kanyang karunungan. Mula sa unang araw ng paglikha hanggang ngayon, ang lahat ng kanyang ginawa ay nasa perpektong kaayusan. Ang araw, buwan, mga bituin, celestial na globo, at lahat ng iba pa ay nagpaparami at nagpapanatili ng kanilang sarili sa karunungan ng Diyos sa paglikha. Maaari kang magtiwala sa katalinuhan ng Diyos sa pamamagitan ng pagtinindin sa mga buhay na kanyang pinamunuan, Abraham, David, Jesus, Paul, at iba pang pambihirang mga pinuno. Ito ang mga taong may epekto at kaugnayan na nabuhay sa kanila. Ang tanging kalamangan na mayroon sila ay ang pag-access sa banal na karunungan ng Diyos. Si David ay pinahirang hari, ngunit kailangang maghintay ng maraming taon bago siya maupo sa trono. Ito ay dahil sa ginagawa pa rin ng Diyos sa buhay ni David. Ang oras ng Diyos para sa mga pangyayari, mga himala, at mga bagay ay nakabatay sa kanyang karunungan na laging pumapalit sa pangunawa ng tao. Sinabi niya na kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon din ang kanyang mga daan ay mas mataas kaysa sa iyong mga lakad, at ang kanyang mga pag-isip ay mas mataas kaysa sa iyong mga pag-isip. Ang ikalimang dahilan kung bakit kailangan mong maghintay ay dahil dinadalisay ka ng panahon ng Diyos. Ang oras ng Diyos ay perpekto dahil dinadalisay, pinatalas, at nililinis ka niya bago mo matanggap ang gusto mo. Ang Diyos ay mas partikular sa iyong paglipat kaysa sa iyong naipon para sa iyong sarili. Sinabi ni Jesus na ang halaga ng buhay ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kasaganaan ng mga bagay na tinataglay niya. Nauunawaan ng Diyos na ang mga bagay ay hindi nagtatagal, ngunit ang mga tao ay laging tumatagal. Kaya't ang kanyang focus ay sa pagbabago ng tao kaysa sa pagbibigay sa kanya ng mga bagay. Ino-orchestrate ng Diyos ang oras ng mga bagay na hindi kinakailangang umayon sa iyong panlasa, ngunit upang pinuhin at gawin ka, dinadala ka sa pagiging perpekto, kapanahunan, at karunungan bago ibigay sa iyo ang gusto niya. Karaniwang dinadalisay ka ng oras ng Diyos sa pamamagitan ng paglilinis ng iyong mga motibo. Maraming beses, maaari kang maghangad ng magandang bagay sa maling dahilan. Maaari kang maghangad ng isang bagay na mabuti para lamang matugunan ang iyong makasariling layunin. Tinitignan ng Diyos ang iyong puso, nakikita ang tiwaling motibo, at pagkatapos ay nagpasya na magtrabaho sa puso at magsagawa ng operasyon bago ibigay sa iyo ang gusto mo. Kung hindi, papatayin ka nito. Isang lalaki ang nagnanais ng kaloob na Espiritu Santo, tulad ng nakita niyang ipinakita ng mga disipulo, ngunit naisip niya na ito ay mabibili. Nais niyang gamitin ito para sa makasariling pakinabang at agad siyang pinagalitan. Dahil ang Diyos ang Ama ng lahat ng mga espiritu, ang ating mga puso ay hayag sa harapan niya. Bagamat maaari tayong magsabi ng maraming bagay, nakikita niya kung ano ang ating ibig sabihin at naisin. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang bagay na maglalayo sa iyo sa Kanya. Kaya't sinusuri niyang mabuti kung kakayanin mo ang nais niyang ibigay sa iyo, at kung alam mo rin kung bakit niya ito ibinibigay sa iyo. Nang si Joseph ay naging punong ministro, nagkaroon ng isang malinaw na pagbabago mula sa isang batang lalaki na nagsabi sa lahat na siya ay magiging dakila at na silang lahat ay yuyuko sa kanya, sa isang may sapat na gulang na nakita ang lahat bilang plano ng Diyos na pangalagaan ang kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanya sa unahan. Pagbalik nila, ayaw niyang yumuko sila. Hindi na niya gustong makitang ginagawa nila yon. Niyakap niya ang mga ito bilang kanyang mga kapatid,
hindi nagtatanim ng sama ng loob sa kanila. Ito ay isa sa mga bagay na ginagawa ng panahon ng Diyos. Ang oras ng Diyos ay nagpapatibay din ng iyong pagtitiwala sa Kanya. Si Abraham ay naghintay ng maraming taon para sa anak ng pangako, sa paniniwalang ang Diyos ay magpapakita tulad ng kanyang ipinangako. Nagtiwala siya sa salita ng Diyos ng buong puso, hindi man lang isinasaalang-alang ang pagkamatay ng sinapupunan ni Sarah. Naniwala siya sa Diyos, at tinupad ng Diyos ang mismong salita na sinabi niya sa kanya. Nang utusan siya ng Diyos na ialay si Isaac, ginawa niya iyon ng may pananampalataya. Itinala ng aklat ng Biblia na Romano na naniniwala siyang kayang buhayin ng Diyos si Isaac, kahit napatayin niya ito sa altar na iyon. Ang isang bagay na nagbigay kay Abraham ng gayong pananalig ay ang mahimalang naranasan niya nang ipanganak si Isaac. Ang oras ng Diyos ay bubuo ng isang uri ng pananampalataya na handang maghintay hanggang sa pagdating ng Diyos, dahil nakita mo na siya ay hindi kailanman nabigo at na kapag siya ay nagsalita, na isa sa katuparan niya ito. Ang oras ng Diyos ay nagtatayo rin ng pasensya sa iyo. Maraming tao ang naiinip. Hindi nila alam kung paano magdusa ng matagal. Hindi nila alam kung paano titigil o kinukonsinti ang mga tagumpay ng mga tao. Hindi nila alam kung paano maghintay ng matyaga, inilalagay ang kanilang pag-asa sa Diyos. Isa sa mga patunay na ikaw ay anak ng Diyos ay ang pagkakaroon mo ng kanyang kalikasan at isang pagkakahawid niya. Nangangahulugan ito na kung paano siya matyaga, nais niyang taglayin mo ang kanyang kalikasan at katawanin siya. Sa panahon ng iyong paghihintay, itinatayo at sinasanay ka niya, itinutuwid ang nangangailangan ng pagtutuwid, at dinadalisay ang iyong mga motibo. Ano ang iba pang dahilan kung bakit kailangan mong maghintay sa Diyos? Ang kanyang oras ay dumating ng walang kalungkutan. Ang oras ng Diyos ay laging perpekto dahil kapag pinagpapala niya ang isang tao o sinasagot ang isang nakabinbing panalangin, isinasaalang-alang din niya ang bawat iba pang bahagi ng tao. Ang mga pagpapala ng Diyos ay hindi nagdaragdag ng kalungkutan at walang iniwan na walang kabuluhan sa iyong buhay. Kung matyaga kang maghihintay na mamagitan ang Panginoon sa sitwasyong iyon sa kanyang panahon, darating siya na may pagpapala at kapayapaan. Lubos niyang nireresolba ang bawat problema at binibigyan kanya ng ginhawa. Ito ay isang patunay ng panahon ng Panginoon. Kapag nagmamadali ang mga tao sa paghihintay sa Diyos na gawin ang mga bagay sa sarili nilang panahon at ayon sa kanilang plano, ginugulo nila ang plano ng Diyos. Maaaring matugunan nila ang isang bahagi ng kanilang pangangailangan, ngunit mawala ang kapayapaan ng Diyos. Nang ipanganak ni Sarah si Ismael sa pamamagitan ng kanyang kasambahay, dahil umalis siya sa oras ng Diyos, nawala ang kanyang kapayapaan. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, ang kapayapaan ng Diyos ay mananatili lamang sa iyo kapag ikaw ay nasa kanyang programa, na lumalakad ayon sa kanyang binalak para sa iyo. Ang oras ng Diyos ay nagpapagaling sa mga wasak na puso at nilulutas ang bawat problema, dahil hindi pa huli ang lahat at laging buo, walang kulang. Kapaki-pakinabang ang paghihintay sa pagpapala ng Diyos at sa kanyang tiempo, dahil hinahangad niyang lutasin ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo at dalhin ka sa kasaganaan, gaya ng pag-unlad ng iyong kaluluwa. Ang pag-ibig sa pera ay humihila sa mga tao mula sa presensya ng Diyos, dahil hinahanap nila ang mga mapagkukunan sa itaas at higit pa kaysa sa Diyos. Gusto nila ito sa lahat ng paraan. Gusto nilang yumaman kahit paano nila nakukuha ang kayamanan. Kapag nakuha nila, mawawalan sila ng Diyos dahil hindi mo kayang pagsilbihan ang Diyos at mamon. Hindi mo maaaring hangarin ang Diyos at magkaroon ng di makadiyos na kaugnayan sa kayamanan. Isa lang ang kaya mong mahalin. Ito ay alinman sa paghihintay mo sa pagpapala ng Diyos na nagpapayaman sa iyo, at hindi nagdaragdag ng kalungkutan sa pamamagitan ng pagbibigay pansin at matyagang pamumuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos, o lumihis ka sa iyong oras at landas. Ang ikapitong dahilan kung bakit kailangan mong maghintay sa Diyos ay ang kanyang oras ay tiyak. Hinding-hindi kanya bibigin. May pangako na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa kanyang mga anak. Sinasabi sa Marcos 13:31,
ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Maaaring mukhang ito ay naantala sa iyong pagtatapos, ngunit dapat mong malaman na ito ay tiyak. Ang panahon ng Diyos ay perpekto dahil anuman ang kanyang ipinangako ay matutupad. Hindi kailanman mangangako ang Diyos ng isang bagay nang hindi ito tinutupad. Kung sinabi niya ito, gagawin niya ito. Sa mga banal na kasulatan, lahat ng mga taong lumakad na kasama ng Diyos ay nakaranas ng Diyos na dumaan para sa kanila. Maaaring hindi ito ang oras na iyong inaasahan o pinlano, ngunit siya ay magpapakita. May panahon na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagay, at ito ay nasa kapunuan ng panahon. Gumagawa siya batay sa kung ano ang kanyang binalak at tinitiyak na gumagana ang lahat ayon sa plano. Hindi mo kailangang mag-alala kung matutupad ang kanyang sinabi. May track record siya sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Ito ay dahil siya ay kaisa sa kanyang salita. Itinataas niya ang kanyang salita, kahit na higit sa kanyang pangalan, dahil itinatali niya ang kanyang sarili sa kanyang salita. Ang pangako ng Diyos ay sa kanyang salita lamang. Ang oras ng Diyos ay laging nangyayari dahil tinutupad niya ang kanyang salita. Maaari mong ipahina ang iyong isip kapag may ipinangako siya sa iyo, at pagkatapos ay ituon ang iyong puso sa pasasalamat sa Kanya. Mga minamahal, laging perpekto ang timing ng Diyos. Ang kanyang kalikasan ay perpekto at wala siyang magagawang mas mababa. Dapat kang maniwala sa kanyang pagkatao at kalikasan upang magtiwala ka sa kanya. Nilikha niya ang sansinukob at lahat ng naririto. Nalaman niya ang bawat detalye ng iyong buhay, kaya tanungin mo siya. Huwag magmadali sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa iyong buhay. Sa halip, maghintay hanggang siya ay magsalita at pagkatapos ay gamitin ang kanyang salita upang buuin ang iyong buhay. Sinadya ng Diyos ang tungkol sa iyo. Isinulat niya ng detalyado ang lahat ng bagay na may kinalaman sa iyong buhay, ngunit gaano ka nagtitiwala sa Kanya? Hindi lahat ng pagkaantala ay galing sa demonyo. Ang ilan ay mula sa Diyos. Ang ilang mga pagkaantala ay mabuti dahil pinahihintulutan ka ng Diyos na hubugin ka kung paanong hinuhubog ng magpapalayok ang luwad. Bukod sa pagbibigay sa iyo ng mga bagay, dapat mong makita ang Diyos bilang isa na gustong magkaroon ng kaugnayan sa iyo. Gusto niyang makuha ang tiwala mo. Hindi lang siya isang nilalang na hinihiling mo ang mga bagay-bagay at nakakalimutan mo kapag nagawa na ang mga bagay na iyon. Iyan ang pag-isip ng mga Israelita tungkol sa Diyos at hindi sila nakalapit sa Kanya. Mayroong ilang mga dahilan kung bakit maaaring ipagpaliban ng Diyos ang ilang bagay na sa tingin mo ay apurahan at mahalaga. Ito ay dahil hindi siya nangangatuwiran tulad ng ginagawa mo. Ang kanyang mga iniisip ay palaging mas mataas kaysa sa iyo. Kailangan mo lamang magtiwala sa Kanya. Ang Diyos ay umiral na bago pa nilikha ang mundo at umiiral pa rin. Nakita at naranasan niya ang mga dispensasyon at itinataguyod ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Hindi niya mali ang pamamahala sa iyong buhay. Hindi para sa tao na ituwid ang kanyang mga lakad. Hindi ka dapat magtiwala sa sarili mo kundi sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon ng buong puso at magtiwala sa kanyang oras. Kilalanin siya at ituturo niya ang iyong landas. Kung paanong binabantayan ng Ama ang bawat hakbang ng kanyang anak, binabantayan ka rin ng Diyos upang makita kung lumalakad ka ayon sa plano niya para sa iyo. May plano ang Diyos para sa iyo. Nasa plano ka ba? Lumihis ka na ba sa plano? May pag-asa ka pa kung babalik ka? May planong inilatag na para sa iyo, na isinulat para sa iyo bago ka pa ipinanganak. Kailangan mo lamang makinig at sumunod sa Kanya habang pinamumunuan ka niya. Siya ay may mga sagot sa lahat ng iyong mga katanungan. Gayunpaman, kailangan mong hintayin na makuha niya ang mga blueprint ng iyong buhay. Kailangan mo ring magkaroon ng tamang ugali habang naghihintay sa Diyos. Ang paghihintay ay hindi pagmumukmok at pagmumukmok. Nais ng Diyos ang isang saloobin kahit na naghihintay sa Kanya. Ganito ang saloobin ni Abraham, at ito ay isa sa pasasalamat sa paghihintay, pasasalamat sa pag-asang magkakatotoo ang salita ng Diyos anuman ang pagsalansang.
Hindi ka naghihintay sa pamamagitan ng pag-ungol, naghihintay ka sa pamamagitan ng pag-asa at pagtitiwala sa Kanya. Hayaan ang iyong saloobin ng pasasalamat. Gayon din, mag-ingat sa mga pagkaantala na dulot ng iyong sariling mga desisyon. Ang Diyos ay walang pananagutan sa ilang mga pagkaantala, ang mga ito ay ipinataw sa sarili. Ang pagsuway sa mga banal na batas ay maaaring magpapanatili sa iyo ng tuluyan sa isang estado ng pagkawalang dalaw na pumipigil sa iyong pag-unlad. Bago mo iugnay ang bawat hindi ka nais-nais na pangyayari sa Diyos o bawat pagkaantala sa Diyos, suriin kung natupad mo na ang iyong bahagi. Sinunod mo ba ang huling tagubilin na ibinigay sa iyo ng Diyos? Nagawa mo na ba ang lahat ng inaasahan sa iyo? Siguraduhin hinawakan mo ang lahat ng kailangan mo mula sa iyong katapusan bago isipin na ang pagkaantala ay mula sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Ama, pinahahalagahan kita sa lahat ng iyong ginagawa sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong katapatan at pagmamahal sa akin. Nagpapasalamat ako sa kung gaano ka nanatiling nakatuon sa akin at sa lahat ng bagay tungkol sa akin. Pinahahalagahan din kita kung nasaan ako ngayon. Ikaw ang naghatid sa akin sa iba't ibang yugto ng aking buhay. Salamat, Jesus, sa lakas na ibinigay mo sa akin. Pinagpapala ko ang iyong pangalan para sa kaloob na Espiritu Santo. Salamat sa iyong mga salita at salamat sa iyong mga plano para sa akin. Pinahahalagahan kita, Panginoon. Natuto akong magtiwala sa iyo dahil ikaw ang makapangyarihan. Mas matalino ka sa akin at mas maraming karanasan kaysa sa akin. Alam ko na ikaw ay mabuti at lahat ng iyong mga plano para sa akin ay mabuti at mapagkakatiwalaan ko sila. Kaya kitang sundin dahil alam kong gagawa ka lang ng mabuti para sa akin at hindi kasamaan. Salamat, Jesus, para sa iyong mga iniisip sa akin ay perpekto, dalisay, at napanatili. Naiintindihan ko na ngayon na mayroon kang sariling oras ayon sa iyong layunin. Hindi ka nagpaplano ayon sa aking timing ngunit ayon sa iyo. Naunawaan ko rin na kadalasan, ang iyong pagkaantala ay upang pinuhin at dalisayin ang aking mga motibo. Sinasabi ng Biblia na ang puso ng tao ay lubhang masama, sino ang makakaalam nito? Maaaring dumating ako na may magagandang plano at hangarin, ngunit may maling motibo. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil pinagpapala mo ako nang hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil lagi kang para sa aking kapakanan, kahit na hindi ko maintindihan. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil tiyak ang iyong pagdating. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil mapagkakatiwalaan kong lagi mong tutuparin ang iyong salita. Naniniwala ako sa iyo at naniniwala ako sa iyong salita. Alam ko na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti at hindi masama. Alam kong ang iyong kalooban para sa akin ay umunlad ako sa lahat ng bagay dahil nalulugod ka sa aking kaunlaran. Dalangin ko na tulungan mo akong magtiwala at maniwala sa iyo hanggang sa wakas. Naway ituon ko ang aking tingin sa iyo at magtiwala sa iyo ng buo, tulad ni Abraham na nagtiwala sa iyo at si David ay umasa sa iyo. Tulungan mo akong magtiwala sa iyo. Nakatanggap ako ng lakas ng loob na maghintay, kahit na ang mga bagay ay hindi malinaw. Bigyan mo ako ng biyaya para sa pagtitiyaga, upang magkaroon ako ng pagtitiis na maghintay at maniwala na ikaw ay gumagawa ng mga bagay para sa aking ikabubuti. Nakatanggap ako ng pasensya na manatili hanggang sasagutin mo ako sa pamamagitan ng iyong awa. Ayokong maging rebelde. Hindi ko nais na sumalungat sa iyong mga inilatag na utos. Hindi ko nais na sumuway sa iyo, ngunit kailangan ko ang iyong tulong. Palakihin mo ang aking puso na magtiwala sa iyo anuman ang mangyari, at tulungan mo akong maniwala sa iyo nang hindi masasabi. Dalangin ko na kahit ngayon, panatilihin mo akong ganap sa iyong kapayapaan. Panatilihin mo ako sa iyo at laging tulungan akong malaman na ikaw ang may pinakamagandang plano para sa akin. Salamat, Panginoon, sa iyong pakikinig sa akin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, huwag mag-atubiling pindutin ang like button. Tandaan na mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell para maabisuhan ka kapag nag-post kami ng magagandang mensahe. See you sa susunod!